Okay, so nini ka buntagon igsoon ang title sa atong message do naghimo tag series sa month of December about sa coming ni Jesus, no, sa first coming ni Jesus na 2,000 years ago. Og ang title sa atong message this morning naguluhan siya og okay, atong nga na pagbasag soon. The light that only the wise can see. Ang kahayag nga ang mga maalamon lamang ang makakita. Okay. Key verses, key passage na sa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. So atong nga na pagbasa bigsoon ng atong key passage, let us read this passage together. Okay, ready go. Natao si Jesus sa Bethlehem nga sakop sa Judea sa panahon nga si Herodes mao ang hari. Adunay miabot nga mga tawo maalamon sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Nangutana sila, asa ba natawo ang hari sa mga Hudiyo? Nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan. Sabi adto kami dinhi, yani kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog ni Haring Herodes, nakulbaan siya. Ingon man ang tanang mga tao sa Jerusalem. Busag ipatawag niya ang tanan nga kadagkuan sa mga pari o mga magtutudlo sa kasuguan. Ug nangutana siya kanila kung asa matao ang Mesiyas. Ug sila mingon kaniya, dito sa Bethlehem nga sakop sa Judea, kay mao man kini ang gisulat sa usa ka propeta. Ikaw Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ikaw ang importante sa mga lungsod sa Huda, kay diha kanimo magikan ang Pangulong. Sa dihang nadungog kini ni Herodes, gipatawag niya sa hilom ang mga maalamon. Nagikan sa sidlakan ug gipangutanan niya sila. Kung kanisa ang magpakita ang bituon nga ilang nakita. Unya gitunggutan niya sila nga moadto sa Bethlehem. Og mingon lakaw kamo og pangitaan ninyo ang bata. Ug kung makita na ninyo siya, pahibaluan niyo ako. Aron makaadto sa bako og makasimba kaniya. Kung man nila madungog ang giingon sa hari, nanglakaw sila, samtang nanglakaw sila, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Og nalipay gayud sila. Naguna kanila ang bituon hangtod sa dapit kanimutangan sa bata. Unya nakaplagan nila ang balay. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata uban ang inahan. Nini nga si Maria. Nangluod sila og misimba sa bata. Gablihan nila ang ilang bililhon nga mga gasa nga bulawan, insinso ug mira ug gialan ngadto sa bata. Sa papauli nila nangagi sila sa laing dalan kay gipahimangnuan man sila sa Dios, pinagi sa damo nga dili na sila mobalik kang Herodes. Let us all bow down our heads as we pray. Aman nga lang yun, Lord, dining ka buntagon, among paubos among mga kinabuhi kanimo, among makasing-kasing idulong og una-una, Lord God, para sa pag-iusan ini sa pagdawat sa imong mga pulong karong buntagan, Lord God. And as we listen, Lord, Holy Spirit, manulti ka. O we pray nga kining mao nga message mo cause og great impact, Lord, sa among mga kasing-kasing. And it will cause us, it will drive us, motivate us. Nasama sa mga wise men, Lord, we will pursue Jesus with all of our hearts and with passion and with great motivation, and even, Lord God, at all cost. That is our prayer. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. So, kining story about sa wise men, kadaghanan na ito madungog nga message, no? Pero kung imo gini siyang tunan yun na igmayo, daghan kay kag mga details, no, nga nakaligtaan nato nga kung ma-realize nimo ang detalye, ma-amaze ka o mahingangha ka o makaingon ka wow, no, grabe sa ilang gibuhat. Og mo na atong goal, no, nining mao nga message nga ma-realize nato unsa ka dako sa gibuhat
sa Ginoo sa kinabuhi nining mao nga wise men. Apan before ta mo proceed bigsuon, gusto na nato nga i-debunk ang mga misconceptions about the wise men. Unang-una, okay, there are 4 misconceptions, popular misconceptions about the wise men. Unang-una, misconception, they were present the night Jesus was born, meaning diha sila sa gabi nga si Jesus nahimugso. Mao na atong makita nga depiction sa mga nativity nga ang mga wise men kauban sila nga may worship ni Jesus sa baby Jesus kauban sa mga shepherds. Pero sa biblical account bigsoon, that is not the case. No? Kaya ng Bible sa Matthew chapter 2 verse 1, nga niadtong tungura sa natawo na si Jesus dito sa Bethlehem, sa Judea sa panahon ni Herodes nga hari, dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem. Meaning, sa pag-abot sa mga wise men sa Bethlehem o sa Jerusalem, natawo na si Jesus, naibugso na si Jesus. So, very clear nga si Jesus nga as newly born sa ilang pag-abot, no? So, natawo na si Jesus. And also, in Matthew chapter 2 verse 11, ato siyang makita nga sa diyang nakaplagan nila si Jesus diha sa balay, dili sa pasungan. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata uban ang inahanini nga si Maria. Nangload sila og gisimba sa bata. So wala mag-ingon nga dito gyapon sa pasungan nila nakita si Jesus o nakaplagan si Jesus. So kini siya nga misconception migsoon, ikis ni siya, no? Ikis ni siya. They were not present sa gabi nga o sa adlaw nga si Jesus nahibugso. Okay. And then another misconception, there were 3 wise men. Ang Bible said wala magsulti ka nato nga adunay tulo. But ingon nga there were wise men, meaning they could be kanang more than 3, no? Posible daghan sila, posible usa ka dosina sila. Kanya ang travel migsoon sa ancient times dangerous baya kung mag-travel ka nga ganang gamay lang mo. So mo na kasagaran sa mo na kung mag-travel in a caravan yun sila, mo na nga dili lang probably dili lang 3 wise men kung dili daghan. So kini siyang misconception, ikis gyapon na siya. And also another misconception nga sila mga hari, they were kings. Ang Bible ang bigsoon, nagsulti ka nato nga they were wise men, magay. So ikis gyapon na siya. Wala maingon ang Bible nga mga hari sila. Okay? Probably mga sila, mga prophets or mga astronomers or mga opisyalis sa mga gingharian. We do not know, no? But ang ingon sa Bible, wise men. And then ikaupat, ang ilang mga pangalan sumala sa popular, no, nga sa traditional nga ang ilang pangalan si Melchor, si Gaspar o si Baltasar. Pero ang Bible bigsoon wa gyud makinga nila nga Melchor, Gaspar o Baltasar. Abot isa sila nakapunit ani ngalan na. Okay? So mga ikis na sila nga mga misconceptions. Okay. So let us begin migsoon sa atong exploration about sa kinabuhi aning wise men. So who were these wise men and what did they do? Unsa man ang ilang gibuhat? Kinsa man ning mga tawhana? Unsa may mga identity aning mga tawhana? Unang-una, Matthew chapter 2 verse 1, nag-ingon nga adunay miabot sa panahon nga si Jesus natawo na sa Bethlehem,
Adunay miabot nga mga taong maalamon sa Jerusalem gikan sa sidlakan. So, una nga atong makita bigsoon, they were called Magi, which means wise men in Greek. Mga maalamon sila nga mga tao. Kining mga maalamon bigsoon nga mga tao, kung mabasa nato sa Book of Daniel nga sila si Daniel, i-consider sila nga usa sa mga wise men sa sa Kingdom of Babylon. Unya, kini mga wise men bigsoon dili lang ni siya daghay ginsakupan aning wise men. Ang mga wise men sa Babylon bigsoon adunay mga astrologers, adunay mga diviners, mga magicians, aduna po yung mga prophets like Daniel. So, ang hari sa Babylonia, bigsoon, nag-employ siya o daghang nagkadaiyang mga pamaagi nga magiyahan siya o sa ang ngayon yung buhaton o sa pagpadagan ang iyang gingarian. So, ato makita bigsoon nga ang wise men, dili lang ni siya mga okay. Jack, water please. Kanang init-init. So, they were wise men. Mga maalamon sila nga mga tao. Okay. And then, ikaduha nga itong makuha nga description nila, gikan sila sa sidlakan. They came from a far place, no? From the east. Gikan sa sidlakan. Okay. Mga malamon nga, mga tao, gagikan sa sidlakan. Adunay, ang mga Bible scholars bigsoon, adunay sila mga teorya, kining mga wise men, tulo ka probable nga places ang ilang gidudahan nga gikanan aning wise men, mga wise men. Una, ang Persia, ikaduha, Arabia, Saudi Arabia, and also, ikatulo, ang Babylonia, nga sa modern day na to nga location niya, kanang Iraq. Okay? Apan, ato makita bigsoon, nga in all those three kingdoms, thank you. In all those three kingdoms, ang naka-record bigsoon nga hilig kay mo employ og mga wise men, mao ang Babylon. So therefore, it is highly probable na kini mga wise men gikan na sila sa Babylon. And also, ato sang makaplagan diya sa Bible igsoon nga si Daniel, siya ang gi-appoint sa hari sa Babylonia nga mao'y mahimong manguho sa mga wise men sa Babylonia. So, and then, sa pag-decree ni King Cyrus nga paulion na ang mga Israelita gikan sa 70 years nga captivity sa Babylon, nanguli ang mga Israelita pero daghay mga Hudiyo nga nagpabilin dito sa Babylonia. Stay sila dito. So, these are just theories, no? But probably nga mauni ang mga ilang mga gikanan. And this wise men bigsoon, kuan sila access sa mga ancient Jewish scrolls, no? Sa mga sinulat nila ni Prophet Daniel. Kaya remember bigsoon ang mga Israelita nahimo baya silang captive for 70 years
So ang ilang mga prophetic writing sa mga prophet sa Israel, probably na-access po siya sa mga ubang mga nasod, ubang mga katauhan sa Babylonia. And then, ikatulo bigsuon, so they came from a far place from the east. And then, ikatulo bigsuon, sa verse 2, ingon nangutana sila, asa ba natao ang hari sa mga Hudiyo? Nakita na mo ang iyang bituon dito sa silakan. Busa, miani kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. So, ikatulo bigsuon nga description na itong makita is, they saw a star in the sky that they knew signified the birth of the King of the Jews. Sa ito pa, aduna sila nakita nga star, aduna sila nakita nga unusual nga star sa sky, o sa ilang pagkakita niini, nakabaton sila o understanding nga katong nga star, dili lang to ordinary nga star, di lang ordinary nga light, kundi adunay usa ka langit doon, no? Adunay divine nga significance. So mo na hinungdan nga mao ni ang kini siya nga revelation, kini nga understanding, mao ni ang sinugdanan sa ilang journey. Okay? Nakakita sila bituon og naasabta nila nga adunay dakong significance ang maong bituon. It signified the birth of the King of the Jews. Okay? So, excited sila. Okay? Na-excited sila sa maong revelation. Okay? Praise the Lord. One of the prophecies sa Old Testament bigsuon, nasa Numbers 24:17, nga probably nabasa aning mga wise men. Numbers 24:17 nagingon nga, mitanaw ako sa umaabot ug nakita ko ang nason sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel ug mutunga gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmo kini sa agtang sa Moab ug mubuntog sa tanang anak ni Seth. Ug ang prophet nga gipadayon sa Ginoo ni subaw si Prophet Balaam, no? So probably nakabati sila or naka-access sila, nakabasa sila nini nga prophecy, or probably naka-access sila sa mga writings ni Prophet Daniel. Okay? Ikaapat, no? Tungod sa maong revelation, ang ilang kasing-kasing na-stirred up, no? They were stirred in their hearts to find the King of the Jews. So, na-stir up sila. Nag-discuss sila. Namalandong sila. Nahasol sila. Nagkuhan sila. Ay urge ang ilang kasing-kasing nga i-pursue ang maong bituon, ang maong kahayag nga ilang nakita. Okay? Nag-motivate sa ilang kasing-kasing, nag-stir up sa ilang kasing-kasing, nga pangitaon ng hari sa mga Hudiyo. Nga ilang nasabtan, nga natao ni atong higayuna. Okay? Ikalima, they decided to travel a long distance of 1,448 kilometers. They decided to travel a long distance of 1,448 kilometers. Unsa man ni kalay-an ning 1,448 kilometers? Just to give you an idea, unsa ni kalay-a, ang Davao City, kung mubiyahe ka gikan sa Davao City sa Mindanao, mubaktas ka padung sa Manila City sa Conjod, capital city na to sa Pilipinas, ang gilayon migsuon 1,463 kilometers. So, diferensya lang gamay. So, diferensya lang mga 15 kilometros. So, we now have an idea unsa ni siya kalayo.
Imagine yourself, musugod kag baktas gikan sa Davao City. Nya musubay ka sa highway, nya padung ka sa anang Manila. Okay? Hingana ka layo. During sa time nga nanguli sila si Isra ug ang mga Israelita, ang unang batch sa mga Israelita nga nanguli sa Jerusalem, it took Isra and the caravan he was traveling with, including sa mga bata o sa mga elderly people, 4 months to travel from Babylon to Jerusalem. Jo, nanay idea. 4 months sila nagbiyahe. Pero kini kay naaman lagi mga bata o niya naapoy mga tigulang. So, mao ni usa sa mga factor po nga nakadugay. Pero kung mga sundalo tingali or mga laski tanan ang mo lakaw, makuha na siguro ni 3 months. We do not know. Kaya wa pa mo kita kasuway og baktas gikan sa Davao paingon sa Manila. Pero basin og nay mag-motivate din karon, no? Gusto nimo ma-experience unsa ang kahago nga nagian sa mga wise men. But remember bigsuon nga ang ilang giagian nga mga daan dili mga sayon nga mga daan bigsuon, dili simentado. Deserto, mga bukid, og naay mga dangers nga mga possibilities, no? Okay. And they made ample preparation for this travel. Kung mo travel ka, ibutan ta lang og 3 months lang. Ato na lang inon 3 months. Ato na lang inon 4 months. Kaya mo biblical yun nga, sila sa Israel, nakuha nilang 4 months. 4 months, kaya pahuway man. 4 months silang nagbiyahe. 4 months, so kinahanglan kang mukaon, di ba? Kinahanglan kang inom og tubig. And then, kinahanglan ka siguro og mga mananghid sa imong asawa ni anak. Kaya may mga asawa ko na sila. Siguro nagsabutay sila, unsa ko ba ito pagpanangin sa itong asawa ni ani? Nga, layo-layo mo ginibihay, 4 months, paingon dito, niya pagbalik, another 4 months. So, 8 months ta nga mawa sa atong panimalay. Musugot ba ka ang atong mga asawa ni ani? Hallelujah. Sa inyong una-una, kamo karon bigsoon. Kung kamo'y manangin sa inyong asawa, musugot ka inyong asawa. Anyway, kung padayon pa sa Ginoo inyong asawa sa Ginoo, probably makasugot po, no? So, nangandam sila. They traveled in caravans, and they may even have armed men on this travel. Posible nga, na sila yung mga armado nga mga tao, nga kauban ni ining mao nga biyahe. And even they brought along great supplies of food and water. Kaya diserto na ba, mga bukid ang ilang agian. O posible po nagdala po sila mga pagkaon para sa ilang mga kamilyo o sa ilang mga mananap nga da. O kung nagdangki man, nagdama silang dangki or horses, nagdapot silang mga pagkaon para nini. So, grabe yun ang preparation. Ang gawas pa na bigsoon, adunay danger sa ilang pagbiyahe. Na ay mga danger sa mga kawatan o sa mga tulisan. Nga manago, magpahipi diya sa dalan, naghulat o adunay mga ilang matulisan. Aduna po yung mga danger sa mga raiders nga pwedeng managit o mga sa ilang mga biktima. Para himo ko nilang slaves or di ba ka ilang rapon, no? And then there's another danger, no? Kini mga wild animals. Mga lions, leopards, mga bears, nga common
sa mga agianan na itong mga panahon na. And then, poor condition sa mga dalan. Labi na, kung agi sila mga bukid. And then, another is weather. Ang mga weather conditions, sama sa storms, sandstorms, fog, nga makapahimong lisod sa ilang pagbiyahe. And then, ang challenge sa pagkaon o sa tubig. Nga, delikado o mahutdan sila o pagkaon o tubig along the way. Okay. So, another na itong makita bigsoon, nga kining mga wise men, they followed a star in the sky. Daghan ang mga theory unsa ni nga star ang ilang nakita. But daghay nag-theorize nga base daw kuno kang nag-align ang mga planets, base daw mga comets, meteor ug uban pa. But kini nga star migsuon could not have been a natural phenomenon, no? Probably dili ni siya natural nga mga heavenly bodies lang. Kini siya nga light nga ilang nakita, kini nga star ilang nakita, it could be the Shekinah glory. Ang tanaming Shekinah glory. As mentioned in the Old Testament, when the glory of God was visible. Ang example lang nito, katong burning bush nga nakita ni Moses. Ang pillar of fire nga nag-guide sa mga Israelita during sa kagabion. And pillar of the cloud by day sa panahon sa kabuntagon. And one thing aning star bigsuon ilang nakita kay sila rin nakakita. Hallelujah. Sila rin nakakita. Okay, mabita na nga itong title, The Light That Only the Wise Can See. Okay? And then, sa ilang pagbiyahe, bigsoon, they brought precious gifts. Nagdala sila mga presyosong mga gasa because they came to worship this king of the Jews. Nagbaon sila og daghang mga gasa, mga presyosong nga gasa. Kaya mato nila, miyanhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. They were so clear sa ilang motive, no? Sa ilang sa ilang journey, sa ilang pag-adto. Makaplagan nila, makita nila ang hari sa mga Hudiyo og masimba siya og mahalaran siya sa ilang mga gasa. Okay? And the search of the newly born king caused great disturbance to a reigning king and his subjects. Pagkadungog nini ni Herodes nga hari, nahasol siya og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. So pagkadungog ni King Herodes, na-threaten siya, no? Nahasol siya. Na wa siya mahimutang. Kay nabito tayo panultihon no nga, wala pa matao ang tao nga makapildi na ako. Sa mga boxing, ano ba? Wa pa na tao ang, siya yung mga champion, mga hambog nga, wa pa na tao ang makapildi na ako. So, muna gibati ni Herodes, kay na tao na di ay, ang hari sa mga Hudiyo. At that time, siya mo'y hari sa mga Hudiyo. So pagkadungog ni Herodes, nahasol siya. O dili lang siya, apil ang mga taga Jerusalem, uban kaniya. Praise the Lord. So nakakos kining mga wise men og disturbance. Nakadisturbo sila sa peace, sa una-una sa mga tao atong higayuna. Labi na sa hari sa
sa mga Hudyo during that time. So, what can we learn, maigsoon, from the story of the wise men? There are a lot of things nga atong makatunan. Unang-una, maigsoon, okay, ang atong unang makatunan sa story of the wise men is, number one, the Holy Spirit is drawing the hearts of men, even from afar, towards Jesus. Ug mao kini ang gibuhat sa Espiritu sa Dios. Ug mao kini ang ginabuhat sa Espiritu sa Dios karong mga panahon na bigsoon. The Holy Spirit is drawing the hearts of men. Amen? Even sa mga tao nga naa sa mga lagyo nga mga dapit. The Holy Spirit is drawing the hearts of men, even from afar, towards Jesus. He is drawing the hearts of the Muslims. He is drawing the hearts of the Hindus, of the Buddhists. O na ay nakita na ko bigsoon nga usa ka dating Muslim siya nga person nga karon kuan siya kanang kuan siya kusog kayo siya mangabig sa mga Muslims, so, sa mga believers sa Islam. O naminaw ko niya bigsoon, daghan siya mga videos, naminaw ko niya, nakaingon ko nga, praise the Lord, grabe kayo articulate kayo siya mo explain, unya, daghan na kayo mga Muslim people, ang iyang nakabig ngadto sa Christianity. Nakabig niya tungod sa iyang kada bitaw haniti kayo o maalamon nga pagpasabot sa mga Muslims o sa pagdala kanila ngadto sa truth sa gospel. So the Holy Spirit is drawing the hearts of men even from afar towards Jesus. Kini mga tawhana tagalayo ra ni sila. Pero the Holy Spirit is drawing their hearts. O I believe, igsoon, mao ni ang ginabuhat sa Holy Spirit. He is drawing the hearts of all people. Even sa mga tao nga naa nagpuyo, sa mga lagyo nga dapit. Even sa mga lugar nga kanang makonsider na to nga lisod kaayo abuton, ito mga tribo. O according sa statistics, igsoon, pila na lang ka mga tribo sa kalibutan, bigsoon ang makonsider nga unreached. Daghan ng mga tribes nga formerly i-consider nga unreachable na reach na karon bigsoon ug gani aduna na sila kaugalingong Bible in their own language. Amen. Can you say praise the Lord bigsoon? Okay? And then ikaduha, when the Holy Spirit draws our hearts, we must obey. Ingon sila, nakita na mo ang iyang bituon dito sa silakan, busabi ani kami. Dinhi aron sa pagsimpa kaniya. Ang pangutana bigsoon, unsa kaha, no? Og ang wise men, wala sila mi-obey. Hello? Unsa kaha og ang mga wise men, mi reason out sila usag-usa nga lisod kayo ning kuana, anang layo ra kayo. Hello? Unsa ka ang mga wise men ingon nga sige sa ilang meeting ba ingon nga layo ra kayo ning kining kuana, kining biyahia. Nya gawas nga layo kanang dako gasto. Okay? Ikatulo, delikado. Ikaapat, mingaw baya po, no? Mingawan baya po sa atong pamilya. Hello, nagtukan ba yung bigsoon? What if, kung ang mga, what if ang mga wise men, wa sila misunod, wa sila mi-obey sa prompting sa Holy Spirit tungod sa mga rason.
Kay sa natural bigsoon, naamag sila valid reasons. Ang distance, grabe kalayo. Sa itong mga rason atong hisgutan, layo kayo. Gasto. Sa to? Delikado. Mingaw. Sabi na sa mga bana nga, mingaw nun kayo sa mga asawa. O sa ilang pamilya. O yan, ikalima, kanang kapoy. Mingo sila, kapuya sa nabihaya, oy. Tanaw-tanaw na sa mapa. Kapuya, no? Di na lang siguro ta, oy. Di na lang siguro ta budayon, ani. Hallelujah. I believe so mo someday a challenge sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kay daghay mga strategic moments sa atong kinabuhi nga na-miss nato tungkay aduna tay mga rason. Like for example, na ay mga tao nga gusto sa Ginoo pasira nimo. Yabi mo ka nga, Lord, hallelujah. You know what I mean, no? So, dagatang mga rason, dagatang mga missed opportunities. In our lifetime, so during sa day of accounting, dito pa nato siguro mahibawan nga sa diyang mga tubang na ta ni Jesus, maghusay-husaya na ta ni Jesus sa ato mga nahimo, sa ato mga iyang gisugo na to, sa ato na-accomplish. Siguro mahibawan man ito dito bigsoon, on that day, ang daghang mga missed opportunities. Kaya wala ito gigrab ang opportunities bigsoon. Okay. Number 3. The Holy Spirit gives a guiding light that only the wise can see. Na-amaze ko bigsoon, na malandong ko ba? Ang mga propeta sa Israel, ang mga eskriba, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga parisiyo, naibaw sila sa mga prophetic word. Naibaw sila, asa matao ang hari sa Israel. Asa matao ang Misaya. Pero wag din sila kakita sa kahayag na nakita sa mga maalamon. So therefore, ito makita nga, the Holy Spirit gives a guiding light that only the wise can see. Na ay kahayag nga makita sa mga masinugtanon. Kini mga masinugtanon, nagsuon, maum ni ang mga wise men. Sa giingon ni Jesus, Matthew 7:24, bisan kinsa nga mamati nini ako mga pulong o magbuhat ini may sama sa usa ka taong maalamon. So ang mga masinugtanon, mauto silang mga maalamon. Amen. Ini mo tupad. Salamat nga maalamon ka igsoon. Kaya nagsunod man ka. Hallelujah. Kaya ang maalamon para sa Ginoo, katurag yung nagsunod niya. Katong mga nagmasinugtanon. Katong mga nagmasinugpakon, di sila makonsider nga maalamon. Unsay tawag sa Ginoo sa mga nakadungog pero dili masunod? Kamoy nagsultian, ha? Di po kita mo, di po na ato-ato lang. Si Jesus mismo ang nagsulti niya na. O ang purpose si Jesus na dili aron nga bugal-bugalan ta, kung dili to give us the actual o the real nga kanang status sa atong kinabuhi. Kung igo lang tang naminaw pero wa mo sunod. Sa atubangan ni Jesus, you are a foolish man. You are a foolish woman. Okay?
Ikaapat, sa napaminaw na nilang hari, naglakaw sila, nakita nilang bituon nga ilang nakita dito sa sisidakan, naguna kanila hangtod nga miabot kini og mihunong ibabaw sa naibutangan sa bata. When men follow this guiding light, they will find Jesus. So kung ang tao giday mosunod gyud sa prompting o sa leading, o sa guidance sa Holy Spirit, makaplagan gyud nila si Jesus. Nakaplagan gani sa mga wise men si Jesus, nalayo ra sila. So kung mosunod lang gyud ta sa guiding light sa Holy Spirit, we will surely find Jesus. Og mo ni akong contention kanina bigsoon nga dili ito kini nga light, kini nga star, dili ordinaryo nga star. Kay naabay comet nga muhunong ug mopatungod duol sa bay nga nahimutangan ni Jesus. So dili ni siya ordinary nga light nga ilang nakita. Guiding light ni siya nga gikan sa Holy Spirit. Okay? Kay ingon ba naguna kanila ang light unya mihunong. Okay? Naabay heavenly bodies nga mohunong. Naabay comet nga mo break. Kung kumita mga ito mo break, dara diresh. Okay? Praise the Lord. And then another. We must be willing to pay the price in order to pursue Jesus. Sama sa gibuhat sa mga maalamon, sa mga wise men, they were willing to pay the price. Pila kay gasto ani mga tawhana sa ilang pag-pursue ni Jesus. 4 months nga supply sa ilang kaon. Okay? Another na po nga balik. Ang mga gifts nga ilang gi-offer ni Jesus. So, probably, sa atong panahon karon, milyon-milyon ang ilang gasto. Milyon-milyon ang ilang gasto, bigsoon. But they were willing to pay the price in order to pursue Jesus. Dili lang kay willing sila mubayad sa ilang resources or mo gasto sa ilang resources. They were also willing to spend their time. Just imagine, 8 months, possible 8 months to 1 year ang ilang nagugol because of this kanang journey. Amen? Na-spend pa yun ang ilang energy. Amen? Na-spend ang ilang energy. Kasi imagine, mubaktas kag 8 ka buwan. Hinumdo ko sa unay, baktas ko, may nangimbitar na mo dito sa bilin sa Kangag. Pag abot dito, kabalikon ko kay, wa pa mi kaabot, kabalikon ko kay, pirti man layo aning nag-imbitar na mo. Pag abot dito, may litson doon, may bawi na lang. Pero pag uli, hilis ang litson. Nahilantan yung ko pagkaugma. Tungod sa kahago sa pagbaktas. Imagine, usara to ka mga wala ka abot og 8 hours ang among paglakaw. Kini ila 8 months. They were willing to pay the price. Amen? O sa dihang namalandong ko ibig suon, na-realize na ko nga, kining mga maalamon ng mga tao, wala sila matagay sa ilang due credit nga di-deserve. Tungkol kay, murabag na familiarize na kayo natong maayo ang ilang story, pero wala nato yun
matun-i unsa gyud ang kadako sa bili nga ilang gibayran to pursue Jesus. Hallelujah. And to think, migsuon nga, daghan sa mga believers nga, even sa pagbayad sa gamay nga bili, they are not willing. But these men were so willing to pay the price in order to pursue Jesus. And remember, migsuon, kini mga tahan na, wa pa ni sila maka-experience sa redemption sa blood ni Jesus. Kaya pa man mamatay si Jesus ani. Maupay pagkatao niya. So, kung ni anak kadako ang ilang willingness to pay the price, wala pa sila maka-experience sa redemptive power or redemptive sa benefit sa redemption ni Jesus nato. How much more kita nga naka-benefit na. Amen? How much more kita nga sinati nagkapasayloan atong mga sala na hinluan na, napasaylo na. We ought to be willing to pay the price in order to pursue Jesus. Hallelujah. Another thing, ug mo ni dapat nato masabtan igsoon, the kingdom of darkness is threatened when we seriously pursue Jesus. That is one important fact na dapat natong masabtan igsoon. Matthew chapter 2 verse 3, sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, nahasol siya ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya. So, si Herodes migsuon is a representation of the kingdom of darkness. Ang kingdom of darkness is threatened. Mathreatened ang kingdom of darkness. Si Satan mathreatened when we seriously pursue Jesus. Kung pursue kita ni Jesus, maninood kita ni Jesus, mathreaten siya. Mathreaten siya. Pero sa mga believers nga dili seryoso sa ilang pursuit ni Jesus, they are not a threat sa kingdom of darkness. Hallelujah. But ang mga seryoso bigsoon, they will be considered as serious threats sa kingdom of darkness. Another, persecution may result in our pursuit of Jesus. Pagpanlutos, dakong pagpanlutos may result in our pursuit of Jesus. Daghan ang mga believers sa laing mga nasod bigsoon, labi na sa mga nasod nga nasa Islamic world, nasa communist countries, nga ang persecution nila bigsoon, kapalit yun, kamatayon. Ilang kinabuhi may kapalit. And even mga kanabitang imprisonment, lifetime imprisonment, and even separation sa ilang families, mo na ang ilang persecution. Hallelujah. Ang sa case sa mga wise men, ingon ang Bible sa verse 16, unya sa pagkakita ni Herodes nga gilansisan lang di siya sa mga mago. Nasuko siya pag-ayog, iyang ipadtuan o ipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem ug sa tanang kasikbit dinhi. Nga may kagulangon nga duha ka tuig ngadto sa ubos, sumala sa panahon nga iyang nasayran gikan sa mga mago. So ato makita bigsuon nga sa dihang nakisusi ang mga wise men kung asa ning asa na tao ang nahimugso ang hari sa mga Hudyo,
Kaya nakita nila ang iyang bituon dito sa sidlakan. Gipatawag ni Herodes ang mga Pharisees o ang mga teachers of the law sa Jerusalem o sa Israel. When nag-inquire siya, og asa mataw, og mo to nga na-revealed nga adto sa Bethlehem, mataw. Kanya mingon siya, pagkaibaw ni Herodes, iya gipagawas niya ang mga Pharisees o teachers of the law, o sila na lang, na niya nga, kanang, kung makaplagad ninyo ang bata, balik ako kay, buad to sab ko kay, gusto sa kong musimba niya. Okay? Nga, ang tinuod nga intensyon ni Herodes was to kill Jesus, no? Kaya natritin siya. O ang unintended nga result or impact sa ilang pursuit ni Jesus bigsoon, mao ang kamatayon sa mga bata. Sa verse 16, og iyang gipatuan o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki sa Bethlehem og sa tanang kasikbit nini nga may kagulangon nga 2 ka tuig ngadto sa ubos. Ang resulta bigsoon ang unintended, wala tuyua sa mga wise men nga consequence or implications sa ilang pagpangita ni Jesus, mao ang kamatayon sa daghang mga bata sa Jerusalem o sa Bethlehem during the time. Kaya nibawaan man ni Herodes kadito na tao sa Bethlehem, so ang mga nagpuyo nga ang mga bata nga naa sa Bethlehem during that time nga may kagulangon nga 2 ka tuig paubos, ang pangutana diha nga nung iabot man og 2 years ang estimate ni kining Herodes, King Herodes. Mura og akong tanawan ibig suon, murag tungod sa iyang paranoia, tungod sa iyang na disturb siya maayo, murag overestimate niya. Probably ang edad ni Jesus ani dili pag din siguro kaabot og 2 years old, we do not know. Pero according sa verse 16, sa iyang calculation, sumala sa panahon nga iyang nasayran gikan sa mga mago, kung sa ami nakita nila ang bituon. So sa iyang calculation, mga 2 years. So I believe so, di gyud siguro 2 years gyud. Pero iya na lang gipasubraan ba? Iya na lang gitagaan o ganang allowance. Aron nga, ilisod ba niya pag-determine o magutan na pagkasagir ka, pila na ni kabuan. Migo na, siyempre, kung ako gini ka na, migo ko, 3 years old na ni. Aron di ma-appeal, or di ba ka, 2 years and 1 month. So probably tagaan niyo yung allowance. Tanang mga bata kanyo makablagan nga 2 years and below. Patya na. So usa ka mo tabig suon nga atong masabdan nini nga dili tanang tao nalipay sa gibuhat sa obedience sa mga wise men. Kining mga inahan sa mga bata nga namatyan og mga anak, probably they were blaming sa mga wise men. Siguro, sige sila, binasulay sila yun, kung kato mga tawhana, wa pa lang uta, mangita ba? Dili uta, bawa akong anak. Bawa ito mga tawhana nakaamong. Usay ang atong pagsunod ni Jesus, maigsoon,
may result o na ay implications nga unintended ba nga magakos o trouble usab sa atong pamilya, no? And it doesn't mean nga maunay kabubuton sa Ginoo, but maunay mga reaction sa kingdom of darkness. Mabitaw na nga, ay mo kay buong, kung sunod mo sa Ginoo, maninood mo sunod sa Ginoo, nga naman nga mura man ni Lord. Mas maay pa to sa una, malinawon man akong kinabuhi, sa wa pa ko masunod ni mong tininood. Hallelujah. Kisa may naka-experience na bigson. Mabitaw na nga, naikanta nga, di na kung gusto mo kantaan ang kanta nga yun nga, naikanta bitaw nga, wala na'y kagulanan, kay luwas na ako. Because that is not true. Dili gyud siya tinuod. Labi na maninuod ka ni Jesus, react ang kingdom of darkness in a violent way. Pero dili ta pasagdan sa Ginoo bigsoon. It doesn't mean nga pasagdan ta sa Ginoo. Mingo na, di na lang yun ko magkuhan, eh? Di na lang yun ko, kanang magkuhan-kuhan lang yun ko, kanang half-half lang ba? Sa akong pagsunod sa Ginoo kay, delikado pa di ay daghana mo di ay, react mo di ang kingdom of darkness kung maninuod kita. Hallelujah. Pero remember, bigsoon, kining mga baby nga nangamatay, remember nga, kung tuwa na sila, naadto na sila sa paradise, they will all learn nga, okay ko sila, namatay mi, tungkol ni Jesus. Hallelujah. Namatay mi. I believe so, kining mga tawhana, kining mga baby, I believe, mauni ang makonsidera ito nga first martyr para ka Jesus. Although si Stephen maoy gikonsider nga first Christian martyr, pero kining mga baby migsuon nga nangamatay, mauni ang I believe nga the first Christian martyrs, no? Nangamatay sila tungkol ni Jesus. Okay. Another thing, hapit na matapos. Not all people are as excited in our pursuit of Jesus. Have you noticed that, Bigsoon? Not all people are as excited in our pursuit of Jesus. Remember, Matthew chapter 2, verse 4 to 6, ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law, they were so knowledgeable sa mga prophecy. Mato nila, sa diyang inquire sila, asa mataw ang hari sa mga Hudiyo. Pitubag sila nga sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang nasulat pinaagi sa propeta. O ikaw, o Bethlehem, sa yuta sa Juda, sa pagkatino, dili mo ilabing ubos sa mga prinsipi sa Huda. Kaya na kanimo magikan ang usa ka pangulo nga mao ang magbantay sa akong katawan, ang Israel. So, kining mga teachers of the law o mga Pharisees, pagkadungog uta nila nga nakakita ng mga wise men o kahayag nga nag-signify nga natao na ang hari sa mga Hudiyo, dapat mingon sila, uban mi kay gusto sad mi nga makakita ni Jesus. Na-realize ba niyo, Bigsoon? So, ang mga wise men lang ang excited nga musunod ni Jesus. Akong balikon, Bigsoon. Ang mga wise men lang ang excited nga musunod ni Jesus. Inay mo tupad, ang mga wise men lang ang excited nga musunod ni Jesus. Dili tanan excited. But we are praying ang tanan ma-excited. Amen? We are praying ang tanan ma-excited. Hallelujah. But that is one fact, Migsoon,
not all people, and even we can even say nga not all believers are as excited in our pursuit of Jesus. Usahay, naida ka, mga believer, ingon nga, magkunauna nga, fanatic ra kayo ta. Pero, wa sila makarealize nga fanatic po sila sa ubang mga butang, no? Praise God. Fanatic mo sunod sa mga istorya about sa mga artista. So, sige kung kitaan ang mga post nga, sa man yung mga sige na kung dahil mga Christian, sige po sa Baris Rakal. Kinsa makuha na pala po tayo, curious, kinsa mga Baris Rakal. Oy, ganun. Na kayo may mga Christian nga na magsigig post, ani? O, sa diyang napasa na ko, Bigsoon. Nothing new, Bigsoon. Basta mga artista, normal lang yun nila na yung mga unfaithfulness, yung mga puli-puli, no? Betrayal. So, dapat kita mga Christians, so, dili na ta dapat fascinated ng ilang mga life story. Daghan na kayo na, common kayo na sa kalibutan. If we need to be fascinated, sa mga testimonies sa mga nangausap nga kinabuhi sa mga tao tungkol ni Jesus. Okay. Lastly, but not the least, Jesus is worthy of our generous worship. Anta na mo, basa, Bigson. Jesus is worthy of our generous worship. Or, Jesus is worthy of our extravagant worship. Ingon ang verse 11, Bigson, nga sa pagsulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria, ngayang inahan, og sila miluhod, og misimba sa bata. Og sa naokban na nila ang ilang mga bandi, ilang gihalaran siya og mga gasa, bulawan, og insinso, og mira. Hallelujah. Jesus is worthy of our generous worship, of our extravagant worship. Sama sa gibuhat sa mga wise men. Misimba sila, biluhod o misimba sila sa bata. O gihalaran nila og gasa si Jesus. Hallelujah. Og mo ni ang usa sa mga kanang amazing kayo nga truth, bigsuon, o fact sa gibuhat sa mga wise men. Kay nasayod sila, bigsuon, nga ang bibi nga ilang madapnan nga hari sa mga Hudiyo, usa pa ka bibi, meaning dili pa makahatag nila og counsel, dili pa makahatag nila og mga unsa pang mga wala bay during that time sa ilang pag-visit, wala sila makuha in return sa physical or sa natural nga mga butang. Hello? Pero may travel sila 4 months. Pag one way lang na siya, para mahalaran nila si Jesus, masimba nila si Jesus. O sa ilang pag-uli, bigsoon, wa sila nadawat nga kanang gasa in return. Unlike sa pagbisita ni Queen Sheba, ni King Solomon, nagdala si Queen Sheba og daghan kaayo mga gifts para kang King Solomon. Pero gisuklian, gibalusan ni King Solomon ang iyang mga gasa nga dala og doble pa og
mas daghan pa. Many times, gimultiply ni Solomon ang kadaghanon sa mga gasa nga gidala ni Queen Sheba. So, pag uli ni Queen Sheba, she was richer kaysa iyang pagpadoong pa dito. She was richer sa iyang pagpauli kaysa iyang pagpadulong ngadto kang King Solomon. Pero kining mga wise men bigsuon, wa sila'y nakuha nga material gikan ni Jesus. Wa gani sila'y nadungog nga kanang word gikan ni Jesus nga, oh, God bless you sa inyong pagbiyahe. Hello, nakuha ibig son? Meaning, wa gyud sila'y giapas. Wa gyud sila'y material nga giapas. Ang ilan na yung giapas is mo-obey. O gusto sila nga, gi-consider nila nga pribilehiyo nga si Bahon ang King of the Jews. Amen? Hallelujah. Pakpakan na ito ang ginubigsoon. Praise the Lord. So, dapat yung anak po dahil yung ato dahil buhaton when we offer our worship to the Lord sa ato mga gasang ato kaniya. We should not kanang worship the Lord anya expecting also, at the same time expecting na doon na tayo makuha ng mga material. Hallelujah. We worship the Lord because of who He is. Amen? Tungod sa iyang pagkasiya. Bisan nagwa tayo makuha nga material. Although ang Ginoo, matiyatagon siya, dato siya. Pero gusto ang Ginoo nga muhatag taniya sa atong mga pagsimba nga kanabang wag kita giapas. Musimba ta kay nahigugmata niya, gi-consider nato nga privilege nga musimba niya. Let us all stand so as we close this pieces. Thank you, Lord. Pwede ba itong awiton ang kuan? Surprise di siya, no? Itong kabaw naman siguro mo ng song, bakit nga ba? Okay, sige. Let us sing that song. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Come on, church, together. Nais kong ibigin ka. Ano isa ito mga kawatin para kay Jesus? Di dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka.
Malandungan karon ang kamatuoran nga atong nadunggan o napatalingugan about sa sacrifices o sa biling ang gibayran sa mga maalamon ng mga tao gikan sa sidlakan. And in light of their sacrifices, in light of their obedience, in light of the price nga ilang gibayran para musunod, para makaplagan si Jesus. Atong ikumpara, atong mag-inventory ta mga igsoon. Atong pamalandungan usab ang atong kaugalingong kinabuhi. How about you? How about us? What are the price nga imong pagabayran? Unsang gi-prompt, unsang gi-stir up sa Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Nga gusto niyang ipabuhat nimo. But wala bigyan mo buhata, wala ni mo sunda because imong nahunahunaan nga the price is too great. Ang bili, supra na kadako. Kung sa magyud kadako nga bili, igsoon, nga dili man nimo masunod. Ikaw raw ang Diyos, mga inahipaw, unsa nang butanga, unsa nang issue sa imong kinabuhi. But I encourage you, so on, if God is dealing with your heart right now, if the Holy Spirit is dealing some things sa imong commitment o sa imong seriousness sa pagpursue ni Jesus, I encourage you to obey. I encourage you. Nga ayaw po ngayon mo kaugalingon. I encourage you to let go of yourself para makasunod ni Jesus. Hallelujah. No matter the price nga imong pagabayaran, ako kang giagdaigsoon. Nga musbuhi mo na in your own words, sa imong kagulingong ngabel. Sulti ang Ginoo, unsa imong reaction, unsa imong response sa imong nadunggan nga mensahe. Dini kabuntagon. Kamon church, ako giagda man ako sa nga makikistorya ta sa Dios sa kasing-kasing ato sa kasing-kasing nga conversation. Hallelujah, Lord. Lord, we open our hearts to you, Lord. Among pahungaw kanimo karon. Ang mga struggle sa mga kasing-kasing. Lord, buot kami nga mo, sunod kanimo sa tinud-anay, seryoso nga pamagi. But something in us, in our lives, is holding us back. Lord, help us
Help us, Lord, na makabaton kami kagawasan. Ano? Kasi nga willing mabayad sa bili. Even unsa kadako ang bili. Help us become willing, even to be willing, O God, na mubayad sa dakong bili, Lord God, para makasunod ka nimo. Lord, sama sa wise men, we say in our hearts, with all of our hearts, we love you, we serve you, we worship you, not because of what we can get from you. We love you, we worship you, and we serve you because of who you are, O God. Because of who you are, O God. Because of who you are. Because of who you are. You are more than enough to us, O God. You are more than enough to us. You are more than enough to us. Lord, and this is our commitment, Lord God, nining adlaw, Lord God. Among himuon nga inspiration ang mga wise men. We will obey. Come on, church. Say, we will obey. I will obey. Bisan unsa kadako sa bili nga akong pagabayran sa akong pagsunod kanimo. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Pakpakan itong Ginoo. Amen. Thank you, Lord.